Okay, ngayon naman ay pag-usapan natin ang in-text citation. So ito yung isa sa pinakamahalagang dapat ilagay nyo tuwing kayo ay nagsusulat ng inyong literature review. Once again, makikita ang inyong literature review sa portion ng or research section na nasa background of research, ay background of the study. And then nakikita din ang mga literature review sa conceptual framework. Nakikita rin ang literature review sa theoretical framework, sa pagsusulat ng inyong procedure, sa pagsusulat ng inyong literature after ng discussion and interpretation ng data. So ang lahat ng iyon ay madami talaga at nakikita rin pala ito sa review of related literature sa chapter 2. Okay? So ngayon, sa lahat ng inyong literature review na ilagay nyo sa inyong research paper, ay dapat makitaan siya ng in-text citation. So ang in-text citation, ito po yun. Yan. Yun yung mga hinahanap ko doon sa inyong paragraph. So, meron tayong tinatawag na narrative citation. Narrative citation, ibig sabihin, yung apelyido o surname ng author at year of publication ay nasa bandang unahan ng paragraph, and that is narrative citation. At yun naman tinatawag na parenthetical o parenthetical citation. Kadalasan naman yun ay nakikita doon sa huling portion o sa huling sentence ng paragraph. At ito yung surname, and ito naman yung year of publication. Okay, so sa bandang dulo makikita naman natin ang references. Doon naman sa dulo, doon natin makikita yung full information tungkol sa author na to. Title ng article, title ng journal publication, at makikita din natin yung volume, yung URL. But sa loob ng paragraph, ang tawag lamang dito sa mga yan ay in-text citation. Okay? So meron ding tinatawag na direct quotation. So yung quotation marks around the quote and include the page number. So this one, ayan. So hindi siya pinalitan, kaya siya naka-quotation. No? Wala yung papalit, parang copy-paste siya, parang ganun. So when you write down a copy-paste word, kailangan makapaglagay ka ng quotation. Pero hindi naman pwedeng laging quotation. Okay? So kailangan may paraphrasing ka. Okay, so in this portion, this one, yung nasa harapan, is narrative citation. Itong nasa dulo is parenthetical citation. Okay? Once again, anong nakalagay? Apelyido, surname. Okay po? So, taon ang ilalagay. So, once again, huwag kayong pipili ng citation or articles na mas matagal pa sa 5 years backward. Okay? So, pipili kayo kung 2026 ngayon, pwede yung 2021, kaya 5 years. As much as possible, gawin nyo lang siyang mga 3 years back. Okay? Kung pwede lang naman, para yung research paper na ipoproduce natin, ay pwede nyo pong magamit until sa college nyo, at least yung first year nyo or second year college nyo, ay pwede nyo pong magamit yan as your study. Okay po? Next. So, yung indirect quoting naman, no quotation mark. Dito naman, pinarapraise mo siya na wala na ngayon yung quotation mark. Okay po? Okay, sinasabi naman dito sa citations from secondary source, itong author na to, sinulat niya itong information na to. It's because sinite lang niya galing dun sa study ni Samovar and Porter. So, ibig sabihin, itong si Hall, so paano natin pwedeng magawa ito? For example, yung introduction portion, di ba? Sinite lang nila yun. Ngayon, ilalagay din natin kung sino yung author mismo na binabasa mong research. Dito siya nakasulat. Okay? Ngayon naman, yung sinite niya, ito yun, sa bandang dulo. So, kaya yan yung citation from secondary source. Pero, hindi ko kayo nire-require na gamitin to. Kasi nga po, secondary source na siya. So, dapat, ang gamitin natin, ito. So, paano naman, o paano kayo kukuha ng ating isa-cite? Ang titingnan lang natin, usually, is yung result. Yung result nila, o yung conclusion nila. Kapag nagbasa tayo ng research, ang babasahin natin, yung conclusion nila, o yung recommendation nila, para direct tayo doon sa first-hand source. Kapag ang kinuha natin, ang sinate natin, galing sa kanilang introduction, ito dapat ang kalabasan yan. Okay? Pero, mas credible kung ito ang gagawin natin. Mas lalo ito. Ito yung paraphrasing part. Mas okay ito. Naintindihan po? So, ito naman yung example ng paano tayo magre-reference ng APA. So, usually naman, pag book with one author, ganito ang itsura niya. Author, here. And then, ito yung title. And then, ito yung location. Ito yung publication. So, in text citation, pwedeng ganito siya, ang itsura. So, gumamit tayo ng compares na salita, o nagdagdag tayo ng isang action word. Okay, so this is narrative citation. So kapag po nasa dulo na, ito, nasa close parenthesis yung surname at year,
parenthetical citation. So usually ito ay nilalagay sa bandang dulo ng paragraph. At ito naman yung buong information. So ang pinakamadali dyan ay yung online. Ito yun. Ito yung kailangan nyo. Ayan. Okay po. So ano dadagdag dyan? Ano yung nakikita natin? HTTP. So sa ngayon, tinatanggal niya retrieve from. Ilalagay lang itong HTTP. Ayan. So buksan nyo na lang. Tingnan nyo na lang. No? So ano ba to? So next, one thing that you have to read. Kakapitalize natin yung first word ng title or subtitle ng other significant words. Author's name, yung kanilang mga last name lang ang ilalagay sa loob ng in-text citation. Tapos, ang pagsusulat naman ng reference ay alphabetical. No? Okay, yun lang. Thank you.